Isang side lang naman ang kailangan palitan ng kortina kaya inuna ko na to. Nilinisan ang glass wall bago ikabit ang bagong kortina na nakahanda na. Si Nana siguro ang pumili ng pampalit at taglagay ng mga ito dito. Pagkatapos palitan ng kortina, sinunod ko ang kama ni Austin. Puti lahat ng pinalit ko mula comforter hanggang sa mga punda ng unan. Hindi muna ako lumabas pagkatapos kong palitan lahat. Chinek ko rin ang banyo ni Sir kung maiinis ba ito, gaya ng ginawa ko dun sa guest room kanina. Sinigurado ko munang malinis ang trabaho ko bago ko lalabas. Palabas sana ako na may mahagip ang aking mga mata. May isang upuan na nakalagay sa isang sulok pero iba ang forma nito. Alanganing sofa, alanganing kama. Tumingin muna ako sa paligid. Alas 5 pa naman, maaga pa. Di pa siguro darating si Sir Austin ngayon. Naku-curious talaga ako sa upuan. First time ko nakakita ng ganitong klase. Dala ng kuryosidad ko, lumapit ako at paikot-ikot ko tong tinignan. Hinawakan dahil mukhang malambot at di nga ako nagkamali. Parang iba yung telang gamit dito. Di katulad ng pangkaraniwang upuan dito sa mansyon. Siguro sadyang pinagawa to ni Sir Austin. Pero ang tanong, paano ba uupo dito? Lumingali nga ako sa paligid. Di naman siguro magagalit si Sir Austin. Sakaling maabutan akong nakaupo dito at saka upo lang naman eh. Di ko naman dudumihan. Paano ba ako uupo? Sinubukan kong umupo na magkadikit ang paa at patagilid na umupo pero hindi ako komportable. Tumayo ulit ako at saka sinubukang ihakbang isang paa sa kabilang bahagi. Ayun, ganito pala dapat ang pag-upo dito pero bakit parang nakabuka ka naman ako? May ganito palang style ng upuan? Nakaka-amaze naman. Pero paano ba dapat ang posisyon ng likod ko ay naka-curve ang backrest? Matry nga. Ay, ang galing. Ang sarap sa likod. Pero kailangan talaga ay dapat ang ulo para mas feel mo. Astig tong upuan ni Sir ha. Kailangan nakatingala. Pero bet ko to. Kapag nagkapera ako, papagawa ko ng ganitong design doon sa kapitbahay namin gumagawa ng mga furniture. For sure, maiinggit sila sa akin. Ako ang kauna-unahang magkakaroon ng ganitong disenyo doon sa amin. Galing ko talagang mag-isip. Ang ganda talaga nitong upuan ni Sir. Makapagpapahinga saglit. I-feel ko muna to habang wala pa siya. Ito-double check ko lang mamaya baka may mga buhok akong naiwan at mapaghalataan niyang nakaipo ako rito. Paglapat pa lang ng likod ko, pakiramdam ko, relax na relax ako. Bigla tuloy ako nakaramdam ng antok. Paano kaya kung matulog muna ako dito? Tama, magpapahinga muna ako saglit. Tapos na naman ako sa trabaho at saka ito mga labahin bukas ko na lalabahan. Matagal na yon si Sir Austin, sigurado ko. Nang umuwi to, maghahating gabi na dumating, tsaka maaga rin umalis. Kaya okay lang dito muna ako magpahinga sa upuan niyang parang kama. Pinikit ko ang mata at dahan-dahan ginagalaw ang likod na parang minamasahe ako ng upuan. Di nagtagal parang hinahatak na yung talukap, dala na rin siguro ng pagod. Hindi ko pa namalay nakatulog na pala ako. Pero ang tulog ko'y parang nag-aagaw yung diwa at ang antok ko. Parang naririnig ko yung mga nangyayari sa paligid ko at pakiramdam ko may pumasok. Nanaginip lang ba ako? Hinayaan ko lang to dahil naantok pa talaga ako. Wala namang nagsalita kaya siguro guni-guni ko lang yon. Gusto kong idilat ang aking mga mata pero ang bigat-bigat talaga ng talukap ko. Bagya akong gumalaw. Ang sarap naman sa pakiramdam. Pinagpatuloy kong aking ginagawa at feel na feel ko pa ito. May paungol-ungol pa ako, tila ina-enjoy talaga ang pagkakahiga dito. Ang ganda na nga sana ng tulog ko pero bigla akong binalabog ng isang malutong na mura. What the? Dumagundong ang boses ni Sir Austin sa loob ng silid. Oh no! Di agad ako nakagalaw. Sigurado ko hindi ako nananaginip. Dahan-dahan ko iminulat ang aking mga mata at ang seryoso at matatalim na mata ni Sir Austin ang aking natunghayan. Agad-agad akong tumayo. Muntik pa ako matumba dahil nawalan ako ng balanse nung inihakbang ko ang isang paa ko para makatayo ako ng maayos. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Pulang-pula ako sa sobra kong hiya. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo sa aking mukha. What are you doing in my tantra chair? Tanong ni Austin sa mahina pero mariing boses. Po? Ano pong tantra, sir? Inosente kong tanong sa kanya. Nang tumingin ako, nakita kong napanunok ito. Iniwas ang tingin sa akin. Dinig ko pa ang malakas sa buntong hininga niya bago tumingin ulit. Do you know what's that chair for? Tanong ni Austin na seryoso nakatingin sa mga mata ko. Bigla tuloy ako na-conscious. Alam kong pawisan ang mukha ko at gulong-gulo pa ang buhok ko. At ito po bang upuan na parang kama, sir? Sabay turo ko sa upuan. Pasensya na po, sir ah. Na-curious po kasi ako eh.
Paano pa gamitin tong upuan mong alanganing kama, alanganing upuan? Sinubukan ko po. First time ko po makakita ng gantong upuan, sir, pero promise, sir, umupo lang po ako dyan. Kahit i-check mo po, hindi ko po yung dumihan, sir. Mahaba akong paliwanag sa kanya. Lord, sana po hindi magalit si Sir Austin sa akin. Huwag niyo pong ipahintulot at tanggalin niya ako sa trabaho dahil pinakailaman ko ang gamit niya. Promise, hindi na po ako uulit. Lihim kong dasal habang nakatingin sa mukha ni Sir. Okay, pwede ka nang lumabas. Nakita ko pa ang pag-alo ng lalamunan nito. Bahagya pang umigting ang panga niya. At saka bahagya pang namumula ang tenga niya. Salamat po, sir, at saka pasensya na po. Hindi ko na po uulitin, promise. Tinaas ko pa ang isang kamay ko na tila nangangako. Tumango lang to at saka tumalikod sa akin. Agad ko naman kinuha ang mga pinalitan kong kortina, bed sheets, at dali-dali ako lumabas ng silid ni Sir Austin. Pero bago ako makalabas, may pahabol pa si Sir Austin. Angelo, don't sit in my tantrum again or else? Sabi ni Austin pero hindi niya itinuloy. Just don't sit there again. Okay po, sir, makakaasa po kayo. Sagot ko at tumalikod na dito. Angelo, tawag ni Nana Susan sa akin. Pagtawag pa lang sa pangalan ko, kinabahan na ako. Alam kong may ipag-uutos to sa akin. Kanina ko pa napapansin pabalik-balik si Gina sa may swimming pool area. Baka nandoon ang mga kaibigan ni Sir Austin. Pagkaalis ko kanina galing sa kwarto niya, dumiretso na ako sa laundry area. Nilagay ang mga labahin kong kurtina at bedsheet. Pagkatapos dumiretso na ako ng silid para makaligo at makapag-ayos ng konti. Pakiramdam ko kasi nanlalagkit ako sa dami ng ginawa ko kanina doon sa itaas. Dagdagan pa nang mahuli ako ni Sir Austin na nakaupo doon sa upuan niyang mukhang kama. Halos mabasa ang buong katawan ko sa pawis kanina habang tinatanong niya anong ginagawa ko doon. Mabuti nga dito nagalit sa akin eh. Maliban lang sa kabilin-bilinan ng bawal akong umupo doon ulit. Kahit pa nakaka-relax yung upuan na yun, di na talaga ako uupo ulit. Ayoko kaya na mapagalitan ulit. Napabangon pa ako ng konti. Nakakaya naman kung mangangamoy pawis ako kapag may inutos sa amin si Nana Susan. Kahit mumurahin ng itong pabango, at least mangangamoy fresh ako dito. Ano po yon na? Magalang kong tanong. Napansin ko busy si Ate Lani sa pagluluto ng klase-klaseng ulam at parang may pista lang. Si Nana naman busy kakatug sa iba-ibang barbecue, manok at baboy. Ang dami pong niluto ninyo ni Ate Lani. May pakain po si Mayor? Biro ko kaya tumawa to. Sinabi mo pa, Angelo? Minsan lang kasi yan si Sir Austin dito kaya kailangan busugin natin. Sagot nito sa akin. Anong klaseng pagkabusog po ba, Ate Lani? Biglang singit ni Gina sa usapan. Ayan na naman yung bunganga mong walang preno, Gina, ha? Kung ano-anong pinagsasabi mo. Baka ma-impluwensyan mo po tong si Angelo. Saway ni Nana kay Gina na kay busy na kakatikim sa mga luto ni Ate Lani. Hay nako, Nana. Di na bata yan si Angelo, magdedebut na ngayon sa sunod na Biyernes eh. And speaking of debut, Nana, imbitahin mo si Sir Austin sa Biyernes ha, para naman may espesyal na bisita tong si Angelo Tisay natin. Kumindat-kindat pa ito sa akin. Ano ka ba, Gina? Huwag kang ganyan at nakakaya kay Sir Austin. Baka isipin niya nagpapa-importante ako. Saway ko dito. Sobrang nakakaya-kaya kay Sir Austin. Hindi pa nga ako umabot na 1 taon eh, na naninilbihan sa kanila tapos magpapahanda pa talaga ako. Hay nako girl, huwag ka nang mahiya. Tsaka galante yan si Sir Austin, baka bigyan ka pa ng regalo niyan pag nalaman niyang debut mo. Natatawang sabi nito. Di naman ako naghahabol ng regalo. Ang mahalaga sa akin, malusog ang pangangatawan ko. Malaking biyaya mula sa Panginoon, ang dagdag na 1 taon sa buhay. Tsaka hindi ako sanay mag-birthday. Never pa ako naka-experience na may handa ako tuwing kaarawan ko. Para lang din tong normal na araw sa akin. Di din naman to sineselebrate ni na Chang noon, kaya sanay na ako. Siguro magsisindi na lang ako ng kandila na may grotto doon sa labas. O di kaya kung papayag si Nana, sasaglit ako ng simbahan. Magpapasama ko kay Gina saglit. Ano girl, akong bahala sa outfit mo. Madami akong dress doon, hindi ko pa nasusuot, ipapahiram ko sa'yo. Pumili ka lang doon sa lalagyan ko ng mga damit. Ay nako Gina, ewan ko sa'yo. Basta sinasabi ko sa'yo, wag mo ako ipapahiya kay Sir Austin. Wag mong masabi-sabi sa kanya tungkol sa... Anong di pwedeng sabihin sa akin? Bungad ni Sir Austin sa amin dito sa kusina. Hindi ko alam kung seryoso ba o natatawa ito. Naglakad to papasok at pumesto malapit sa akin. Napansin ko na kapagpalit na to ng damit. Basa pang buhok nito siguro kakatapos silang ding maligo. Amoy na amoy ko ang panlalaking pabango niya. Ang sarap sa ilong. Di masyadong matapang ang amoy.
Biglang binundol ng kaba ang aking dibdib. Ewan ko ba't laging ganitong reaksyon ko tuwing nakikita ko si Sir Austin o kahit man lang kapag iniisip ko to. May sakit kaya ako? Pakiramdam ko kasi di normal ang pintig ng puso ko tuwing nasa malapit si Sir Austin. Baka may sakit na ako sa puso. Wag naman sana, Lord. Gusto ko pang mabuhay dito sa mundo. Tsaka wala akong pera pambili ng bagong puso, Lord eh. Alam ko pa naman mahal yun. So ano yung pinag-uusapan ninyo na hindi ko dapat malaman, ha? Ulit ni Austin sa tanong niya kanina. Oh my gosh! Narinig ni Sir Austin ang mga sinabi ko. Shucks, nakakahiya. Pakiramdam ko tuloy palagi na lang akong pumapalpak pagkaharap ko to. Wala po yon, sir. Nagbibiroan lang kami ni Gina. Pagsisinungaling ko, kaya hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sinilyapan ko si Gina at malaki na ang ngisi nito. Ganon din si Nana at Ate Lani. Pakiramdam ko tuloy pinagkakaisahan nila ako. Ako lang yata ang ninenervyos ngayon dito sa aming lahat. Anong biro yon? Baka pwede naman akong makisali dyan. Susog pa ni Austin. Bakit parang nasa mood yata makipagbiroan si Sir Austin ngayon? Kita ko ang pagtaas niya ng 2 kilay kay Nana at ang pinipigilang ngiti niya. Ay wala po talaga. Libo kasi ni Angelo sa Biyernes. Sir, gusto ka raw niyang imbitahan? Seryosong sagot ni Gina sa kanya. Patay ka sa akin mamaya, Gina. Nakakayang bunganga mo. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa mukha. Alam kong pulang-pula na ako ngayon. Di na talaga tama tong pinaggagawa ni Gina sa akin. Ako napapaya sa kalokohan niya eh. Oh really? We will celebrate then. Sabi ni Austin at nakangiti pa. Nang tumingin to sa akin, bigla ako naramdaman na may kumislot sa puso ko. Para ako nakakonscious sa mga tingin ni Sir Austin sa akin. Yumuko ako para makaiwas ako sa mga tingin niya sa akin. Di ko kayang harapin ang klase ng mga titig ni Sir Austin para kung ini-examine ito. Dinagdagan pa ng maalala kong kalokohang ginawa ko sa silid niya kanina. Gusto ko na lang mawala na akong parang bula sa kanyang harapan ngayon. Sure sir, imbitado po kayo. First time po ni Angelo mag-celebrate at ikaw yung espesyal niyang bisita. Pagbibida ni Gina. Mukhang siya at na magbe-birthday kung makapag-invite ito. Pumalakpak pa ito na tila tuwang-tuwa. Is that true, Angelo? Tanong ni Austin sa akin na tila tinatansya kung ano ang magiging sagot ko. Nahihiya akong tumango sa kanya. Nakita ko pa ang kakaibang kistap ng mga mata niya nang tumango ako. Pero agad din naman tong nawala. Where do you want to celebrate then? Wag na po kayo mag-abala, Sir Austin. Okay lang po sa akin kahit wala pong handaan. Sanay naman na po ako eh. No, I insist. Isang beses ka lang magdedebut kaya dapat i-celebrate natin to. So, saan mo gusto? Nag-aalangan pa akong sumagot pero kita ko ang determinasyon sa mukha niya. Alam kong hindi to papayag kung tatanggi ako. Nakakaya naman kung tatanggi pa ako. Baka isipin pa nito mag-iinarte ako sa kanya. Ayoko madagdagan ng mga kasalanan ko. Ito naman kasing si Gina eh. Kung ano-anong pinagsasabi, yan tuloy na pasubo sa Sir Austin. Baka nga hindi to bakante sa Biyernes eh. Come on, Angeli, don't be shy. Ani Austin. Dito na lang po sa bahay niyo, sir, kung okay lang po sa inyo. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Why? I mean, hindi mo ba iimbitahan ng mga kaibigan mo? How about your siblings, your parents? Nagtatakang tanong ni Austin. Sa akin at medyo napakunot pa ang noon nito. Bahagya akong umiling sa kanya. Siguro nakita nitong naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ko, kaya agad nitong pinalitan ng topic. Wala akong ideya kung alam ba ni sir ang story ng buhay ko. Hindi ko alam na naikwento ba ito ni Nana sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo, we will celebrate here then. Manang, ikaw na pong bahala para sa mga kakailanganin. I-remind niyo po ako bukas. Bilin ni Austin kay Manang. Nakita ko pa sa gilid ko ang aking pagpalakpak ni Gina. Tila tuwang-tuwa naman sa kalokohan niya. Thank you po, Sir Austin. Ngumiti ako sa kanya. Tumango lang ito ng bahagya na tinapik pa ang balikat ko bago tumalikod at lumabas ng kusina. Pero bakit ganon? Para ako na kuryente nang dumantay ang paalad niya sa balat ko. Alam kong simpleng tapik lang ginawa ni Sir Austin sa akin, pero bang naging reaksyon ng katawan ko dito? Hala, ano ba itong nangyayari sa akin? Baka naman may sakit na ako. Kailangan ko na bang magpa-check up? Pero anong sasabihin ko sa doktor? Na malakas ang pintig ng puso ko at kinakabahan sa tuwing magkalapit kami ni Sir. Ganon? Oh my gosh, girl, ang swerte mo talaga. Tili ni Gina at may patalon-talon pa ito. Yes, my party sa Friday. Pakanta-kanta pa to sabay kembot sa akin. Nako Gina,
Alam mo ako nahiya sa pinagkagagawa mo. Pagalitan mo nga to, Nana. Pinapaya ko kay Sir Austin eh. Baktol ko pa. Pero imbes magalit si Nana, tumawa lamang ito at umiling-iling sa aming dalawa. O siya, ihatid nyo na tong pagkain doon sa labas. Nandun si na Austin pati mga kaibigan niya. Utos ni Nana sa amin. Dalawa kami ni Gina naghatid at nag-ayos ng mga pagkain ni na Sir Austin pati mga kaibigan niya. 3 kaibigan ni Sir Austin ang kasama niya ngayon. Tapos na kaming ayusin lahat ng handa, ngunit naiwan ako saglit dahil nais ko pa mga basong gagamitin nila nang biglang may tumayo sa tabi ko. Narinig ko pa tumikim to bago nagsalita. Hi. Bati nito sa akin kaya't napaayos ako ng tayo. Kanina ko pa gusto makipagkilala sa'yo kaso mukhang busy ka. Sabi nito sabay kamot sa batok niya na tila nahihiya. Matangkad ito at malaki din ang pangangatawan. Nakaputing t-shirt to na may kwintas sa dog tag na nakalabas at pinaresa ng khaki short plus puting sapatos. Nagmumukha itong modelo. Sa ayos niya, ngumiti ito sa akin at nakita kong pantay at maputi nitong mga ngipin. Bigla ko nahiya sa itsura ko. Simpleng leggings at pinaresa ng puting blouse na binigay ni Ate Pat sa akin. Anyway, I'm Callie. You are? Nilahad pa nito ang kamay niya sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tatanggapin ang kamay niyang nakalahad. Pero naisip ko kabastusan kung hindi ko tatanggapin. Maayos naman ang pagpapakilala nito sa akin. I'm Harless. Sabi nito at sabay pa kaming natawa. You look more beautiful when you smile. Papuri nito kaya pinamulahan ako ng mukha. So you are? She's still young, Brood. Huwag mong idamay siya sa kalokohan mo. Sabi ni Sir Austin dito sabay hawi sa kamay ni Callie sa aking harapan. Get inside, Angelo. Maring utos ni Sir. Dude, I'm just being friendly. Ganyan ka ba sa lahat ng kaibigan mo? Gusto ko lang makipagkilala kay Miss Beautiful ah. Stop, fucker, kung ayaw mong palayasin kita dito. Banta ni Austin sa kaibigan niya. Hindi ko alam kung seryoso ba ito or nagbibiro lang. Pero nang tumingin naman ako sa mukha niya, mukhang di naman to nagbibiro. Malalim pa ang tingin nito sa kaibigan niya. Feeling ko nga na-offend si Callie sa sinabi ni Sir Austin. And you? Baling niya sa akin. Get inside and let Gina finish your work here. Huwag ka na lang lumabas ulit. You're whipped, dude. Ani Callie at natatawang bumalik sa pwesto ng mga kaibigan niya. Nice meeting you, Angelo. By the way, you're so pretty. Sigaw nito at nakangiti pang kumuway sa akin. Shut up! Balik sigaw ni Sir Austin sa kanya kaya't nakapisay nito. Get inside, Angelo, and stay here. I don't want to see you flirting with my friends. Seryosong sabi ni Austin sa akin. Para tuloy akong binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanubig ang aking mata kaya't napayuko ako. Gusto ko sagutin si Austin na hindi ako nakikipaglandian sa kaibigan niya. Pero mas pinili ko na lang itikom ang bibig ko. Ano pang silbi kung hinusgahan niya na ako? Pero tama din naman siya. Baliwat ako makipagtawanan sa mga bisita niya. Ang mga katulong magsisilbi lamang sa amo nila. Ang mga katulad ko di dapat nakikipagkaibigan sa mga tulad nila. Bigla tuloy ako ng liit sa sarili ko. Okay po sir, pasensya po, hindi na mauulit. Sagot ko na lang sa kanya pero hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Alam ko nakita niya pa yon kaya mabilis akong tumalikod, tumakbo papunta sa silid ko. Narinig ko pa tinawag ni Austin ng pangalan ko pero di na ako lumingon sa kanya kaya't sobra ako nasaktan sa sinabi niya sa akin. Ganun ba ako kababa sa tingin niya? Ang sakit niya namang magsalita. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.